binawasan ang mga privilege niya. Pero ang masakit, sa halip na magbago ay mas parang lalo pa siyang nagmamatigas at nagiging suwail. Madalas ay sinusungitan niya ako at parang galit siya kasi akala niya ay gusto ko lang siyang pahirapan. At hindi niya nakikita na ginagawa ko lamang ito dahil mahal ko siya. Ang hirap maging single mom, Papa Dudut. Kung may crash course lang sana sa pagiging nanay, malamang ay matagal ko nang kinuha yon. Pero wala eh. Walang manual ang pagpapalaki ng anak. At sa araw-araw pakiramdam ko ay ako lang mag-isa ang lumalaban. Akala ko ay puro sakit na lamang ng ulo ang darating sa buhay ko, pero isang araw, may magandang balita akong natanggap. Tinawagan ako ng boss ko at sinabi niyang mapopromote na raw ako. Grabe ang saya ko, Papa Dudut. Matagal ko nang pinapangarap yon at pakiramdam ko sa wakas ay nagbunga na rin lahat ng pagod ko sa pagtatrabaho. Pero kasabay ng saya ay may lungkot din. Kasi alam kong mas mababawasan na ang oras ko para kay Chase. Oras ko para kay Chase. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuwing umuwi ako galing trabaho, Papa Dudut, ay parang dinadaanan ng bagyo ang bahay. Kasi palaging tambak ang mga hugasin at kung ano-ano pa ang mga nakatiwangwang sa bawat sulok ng bahay. Sa totoo lang ay nakakainit po ng ulo kapag pinagsasabihan ko si Chase na magligpit naman kahit konti. Parang wala lang sa kanya. Para bang bingi siya sa mga sinasabi ko. Lagi siyang may dahilan kesyo marami daw siyang schoolworks. Pagod daw siya sa biyahe lalo na't sa MRT pa siya sumasakay at kung ano-ano pa. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang maramdaman na nagiging pasane na si Chase sa akin. Masakit aminin bilang magulang pero yun talaga ang nararamdaman ko. Kaya naman naisipan ko na siguro'y panahon na para kumuha ako ng kasambahay. Para may katuwang naman ako sa mga gawaing bahay. Noong day off ko ay naghanap ako ng kasambahay sa internet. Buti na lamang at may nahanap agad ako. Tinawagan ko yung contact number na nasa ad at nag-video call kami para may interview ko siya. Ang pangalan niya ay Rubilin. At sa unang usap pa lang namin ay magaan kaagad ang kalooban ko sa kanya. Mukhang mabait, maayos kausap at handang tumulong. Kaya ilang araw lang ang lumipas ay pinapunta ko na siya sa bahay para makapagsimula na siya. Noong sinabi ko kay Chase na may darating kaming kasambahay ay hindi siya natuwa. Ang sabi niya mawawala na raw siya ng privacy at baka raw makialam pa ito sa mga gamit niya. Pero hindi na ako nagpadala sa mga reklamo niya, Papa Dudut. Diretso ko siyang sinabihan na hindi siya tumutulong sa bahay at wala siyang ambag sa mga gawaing bahay. Kaya kailangan ko ng tulong. At kung ayaw niyang maglinis, wala siyang karapatang tumutol. Sa huli, wala rin siyang nagawa kundi tanggapin ang desisyon ko, Papa Dudut. Sandali lang! Rubilin! Ay, salamat naman at nandito ka na. Hello po, ma'am. Nako, Ate Chona na lang ang itawag mo sa akin. Ay, sige po, Ate Chona. Kamusta naman yung biyahe mo? Siguro napagod ka, no? Ay, ang totoo po niyan, oo. Sa katunayan nga po, nahihilo pa rin ako hanggang ngayon. Hala, ganun ba? O, halika, pumasok ka na muna dito at maupo ka na muna dyan sa sofa. Salamat po. Sandali lang, ha? Chase! Ano? Lumabas ka nga muna saglit! Bakit? Kakain na ba tayo? Andito na si Rubilin, yung bago nating makakasama dito sa bahay. Kayo na lang ang kumausap dyan. Ayoko lumabas ng kwarto. Pag hindi ka lumabas dyan, sinasabi ko sa'yo, kukunin ko yung laptop mo. Huwag mo ako susubukan. Eto na, lalabas na po.
Nga pala, Rubilin. Ito'y nag-iisa kong anak, si Chase. Ay naku ma'am, ay ate, ang gwapo naman po pala ng anak nyo. Nako, oo. Sumpungin nga lang. Hello Chase, ako nga pala si Rubilin. Ako yung bago ninyong kasambahay. Mami, ano ba tong katulong na kinuha nyo? O bakit? Anong problema mo? Ang sama ng itsura. Walis tingting na lang ata ang kulang at magmumukha na siyang witch. Hoy, Chase! Hindi kita pinalaking bastos! Sorry po. Mag-sorry ka dito kay Ate Rubilin mo. Yung sorry, para lang yun sa mga taong may ginawang kasalanan. Eh wala naman akong ginawang kasalanan ah. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ah, ganun ba? O sandali lang. Kukunin ko na yung laptop mo. Mami! Huwag na huwag kang magkakamali na hawakan ako! Kailan po ba kayo titigil? Yung credit card ko, binawi nyo na. Tapos yung gaming console ko, sinira nyo pa. At hindi lang yun. Pati yung cellphone ko,